Kami na nga ang nakakahalata sa kakaibang ikinikilos nitong si Zoe. Halata kasi na nababalisa siya at talaga stress na stress. Kapansin-pansin ito maging itong si Luke ay napansin itong si Zoe na kahit hawakan mo lang siya ay nag-scream na kagad itong si Zoe. Umiiyak nga itong si Zoe habang isinarasay nga dito kay Luke. Ang sabi niya, ang lolo nagpaparamdam sa akin, nagpapakita siya sa aking mga panaginip at maya't maya umapanig siya sa aking isipan. Kaya naman ang sabi nitong si Luke, mas maigi na makausap niya itong si Lolo Pepe sapagkat maaaring meron itong gustong iparating. Alam niya na meron silang naging hidwaan. Naman ang sabi ni Luke, kailangan makausap niya ang kanyang lolo at humingi siya ng paumanhin at nang sa ganun patawarin siya nito at tumigil na nga itong si Lolo Pepe sa pagpapakita sa kanyang mga panaginip at matahimik na rin siya. Subalit alam nga ni Luke na nung isang araw lang nung pumunta nga sila ay pinalaya sila ni Giselle gawa nga nitong si Moira ay pumasok na nakainom ng alak. Hindi nagustuhan ni Giselle kaya naman kinaladkad niya si Moira sapagkat ramdam niya na nababastos na nga ang vigil ng kanyang papa. Kaya naman bilang isang matalik na kaibigan ay nag-offer nga itong si Luke. Sinabi niya dito kay Zoe na tutulungan niya ito na makapasok sa prayer vigil ng kanyang lolo nang hindi nalalaman nitong si Giselle. Hahanap sila ng tamang oras yung wala itong si Giselle nang sa ganun malaya siyang magawa ang kanyang ninanais. Sa tulong nga ni Luke ay nangyari ang gustong gawin ni Luke at gustong gawin nga nitong si Zoe. Subalit instead na kumalma itong si Zoe ay lalo siyang nagpapanik dahil habang kinakausap niya ang kanyang lolo, bigla lang na lamang nakita niya ang kanyang lolo na gumalaw at hinuwakan ng kanyang mga kamay. Naiisip ni Zoe na maaaring itong kanyang lolo ay talagang hindi siya titigilan hanggat hindi siya magsilita at sabihin ang katotohanan sa mga kapulisan. Nung nagtaranta nga si Zoe, kaya naman bigla na lamang itong umalis, biglang iniwan pati itong si Luke. Kaya naman nagtataka na nga ngayon itong si Luke. Naisip ni Luke, di kaya si Zoe ay may kinalaman kung bakit nadisgrasya itong matanda at kinokonsensya siya ngayon ng matanda. Bilang banda, bigla namang pupuntahan nitong si RJ itong si Annalyn. Magpapasama siya sa police station sapagkat yun na nga ang araw na kukunin ang resulta ng fingerprint match at malalaman na nga kung talagang may kinalaman itong si Zoe at itong si Moira sa pangyayari sa matanda. Ngaraw kasi masasamahan ni Giselle itong kanyang kapatid ni si RJ sapagkat meron importanteng lalakarin itong kanyang kapatid na si Giselle. Kaya naman humingi siya ng tulong dito kay Annalyn at hindi naman nagdadalawang isip itong si Annalyn. Samantalang napaisip si Annalyn at sinabi niya sa kanyang ama kung naniniwala daw siya na ang kanyang kapatid na si Zoe ay posibleng may kinalaman sa pangyayari kay lolo niya. Sinabi ni RJ na ayaw niyang asipin na ganun ang mangyayari sapagkat kung mangyayari daw iyon ay mahihirapan siyang tanggapin lalo't ang kanyang anak pala ay may kasalanan dito sa kanyang ama at hindi niya alam kung paano niya ito tatanggapin. Ano kaya ang magiging reaksyon nitong si RJ sa oras nga na malaman na nila ang katotohanan na itong si Zoe ang siyang may kasalanan kung bakit nahulog sa bangin itong kanyang ama. Sa kabilang banda, itong si Moira ay kinakalma nga ang kanyang anak. Sinabi niya rito na huwag siyang mag-alala sapagkat gagawin niya ang lahat, gagawa ng paraan nang sa ganun na maisalba pa nga ang fingerprint nitong si Zoe dahil alam niyang posible ma-detect na nga itong si Zoe sapagkat alam ni Zoe na sa kanya ang medical kit na iyon at talagang sasabit siya. At sinabi rin ni Moira na sa oras nga na magkagipitan at malaman na talaga ang totoo ay wala silang ibang option kundi magpakalaylayo na nga lang